Medyo matagal na ako sa crypto and yes, maraming beses nang na-compromise yung mga MetaMask ko. MetaMask kasi iba yung MetaMask ko for NFTs, iba yung MetaMask ko for crypto, and even nga yung mga certain projects na trip ko is ginagawan ko ng MetaMask. So kung wala kang idea kung na-compromise yung MetaMask wallet mo, magugulat ka na lang lahat ng asset mo sa wallet is wala na. Yung ang galing, na-transfer para magic. So that's why kung gusto mong pumasok sa crypto space, kahit ano pa yung purpose mo sa crypto space, magte-trade ka, mag-i-invest, NFT, magdi-degen ka, airdrops, I highly suggest na bumili ka ng hardware wallet. Kasi as long as yung mga wallet mo, even though yes, decentralized, pero connected pa rin sa internet, vulnerable pa rin yan sa mga hacking, ma-compromise. Lalo na nag-a-allow tayo ng interactions to blockchains, to projects. Yan yung mga disadvantages, lalo na kung active sa mga projects. Pero kung meron kang hardware wallet, mitigated mo na yung mga risk na ganun. At the same time, dahil offline siya, hindi siya connected sa internet, alam mong mas safe yung mga asset mo. Huwag mo lang kakalimutan yung seed phrase mo. So ako, yes, meron akong ginagamit ngayon na hardware wallet. And eto siya. Late lang. This is Classic 1S from 1Key. And sobrang nagustuhan ko siya. Sobrang lightweight niya. Mukha lang siyang card. Sige nga, compare natin sa card. So kung i-compare ko siya sa Union Bank card ko, eto siya. Actually, yeah. Oo nga. Magkasing laki lang sila. So, ang galing. So, almost same lang naman ang specs ng mga hardware wallet. Basta ang lagi mong tatandaan, basta nasa crypto space ka, dapat meron kang isa nito. So, kung gusto mo ng Classic 1S from 1Key, nandyan lang yan sa link in my bio. Yun lang.